mapapanood ay hindi akin, ginamit o hiniram ko lamang upang gamiting halimbawa para sa ating aralin. Ito ay isang halimbawa ng tulang patnigan na kung tawagin ay balagtasan. Alin ang mabisang puhunan ng tao sa pagpapaunlad ng bayan? Sipag, talino, akong abang langandiwang, nagbuhat pa sa Bulacan. Buong galang na sa inyo'y bumabatit na pupugay. Naglegoring ng pag-asang tao'y maging matagumpay. Patimpalak sa bigkasang kung tawagin balagtasan. Paksang aking nilalatag, pakiwari mahalaga. Pagkakasasang pagdito'y bayan nating sinisinta. Sa pag-unlad nitong bayan, ang puhunay ano baga? Ang sipag ba o talino? Alin ang mas mahalaga? Kaya't inyong lakandiway nga'y muling naganyaya ng dalawang mapimigkas na mahusay at kilala. Ang hiling ko'y salubungin ng palakpak ang dalawa. Panig nilang iyaharap ay suriin at magpasya. Kapag bayay umulan, ang papuri pinupukol sa gobyerno at mga tao, sama-sama pulong-pulong. Kung ang lahat ay tinatamad, bayan natin ano ngayon? Wala namang pagbabago, kabuhay ay kasipagan ay puhunan nating lahat sa gawain. Maliit man o malaki, mahirap man ang gampanin. Kung ang ating kasipagay, itakabit magmamali. Pilipinas Year 2000, hindi natin masalamin. Ako abang lingkod ninyo'y isinilang na mahirap at niwalang kayamanang maaaring may lantad. Pamana ng magulang ko ay talino hinahangad. Pamanang magtatagal at puhunan sa pag-unlad. Sa gobyerno at lipunan, mga tao'y may puhunan na kanilang tataglayin habang sila'y nabubuhay. Ang talinong nagbubuklod sa pambansang kalayaan, nagbibigay sa damdamin, mga tao, mga bayan. Pagkatapos maiyayag ang panig ng magtatalo, kayo'y aming ihahanda sa lawak ng pagtatalo. Bawat isa'y papalawak sa impormasyon mga isyu, kaya't inyong pagtimbangin upang inyong mapagsino. Kung mayroong magaganap na halalan sa ating bayan, sinusuri kandidata may nagawang kabutihan. Ang natapos niyang kurso ay hindi na inaalam. Kakayahan niya't sipag, tanging pinag-usapan. Aanin mo ang talino kung di naman nagagamit. Mga tao'y umaasa, lalo't sila'y nagigibit. Matalinong naturingan, tamat-tamat walang bait. Kawawalang itong bansa, ano luwa ang kabalik. Nalimutan ang kataloy, mga kayaning namatay. Na nagtanggol sa ating bayan, ng daya ay makamtan. Kung di dahil sa talino, taglay nila noong araw. Hanggang ngayon, tayong lahat, alipin pa ng dayuhan. Mga naging presidente o senador at congressman, lahat sila ang talino'y hindi natin matawaran. Mga batas na nagawan, pinatupad sa ating bayan. Pinuhunan ay talino, kaya't sila'y naging gabay. Sa tabi ng matalinong namumuno sa ating bansa, iba-ibang pagpapasya at maging paniniwala. Utos dito, utos doon, sila'y hindi gumagawa, kaya't laging nababalang kapakanan naming nagsa. Samantalang kung masipag, itong mga punong halal, sa problema at kalamidad, sila'y laging naliliyan. Hindi na kailangan pang sila'y tawagin kung saan, sapagkat pagtulong nila'y may kambal na kasipagan. Tila yata nalimutan nitong aking katumbali. Sa pagtulong ay talino, siyang gamit na palagi. Kapag mayroong kalamidad, manloloko'y nariyan lagi. Kaya't anong mahalaga? Ang talino'y ipag
natapos na ang isang halimbawa ng tulang patnigan na talaga namang napakaganda ng nilalaman. Kaya naman ngayon ay tayo'y dadako na sa ating paksang tatalakayin. Ayan, magandang buhay, magandang umaga o magandang hapon sa inyong lahat. Narito na naman tayong muli sa ating talakayan ngayong araw, at ang ating tatalakayin ay tungkol sa inyong ikalimang aralin na mga uri, sangkap at katangian ng panulaang Pilipino. Isa na nga dyan ang ating tatalakayin kung ano nga ba ang tula. Ang tula ay isang akdang pampanitikan naglalarawan ng buhay hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinapahayag sa pananalitang may angking aliw-iw. Ang tula ay nadaramang mga kaisipan at hindi pinagsasama-sama ang mga salita upang mabasa at marinig lamang. Kinakailangan na ito ay makikita ng mga mata, nauunawaan ng isip at tuloy-tuloy sa damdamin. Kaya nga ang mahusay na tula ay dapat kinapapalooban ng mga larawang diwa. Ang tawag sa nagsusulat at humahabig ng tula ay makata. Ayan. Kung ang layunin lamang ng makata ay mang-aliw, hindi raw ito masasabi ang kanyang binuo ay tula, kasi raw ang tula ay dapat gumigising sa mga natutulog na damdamin at kamalayan. Pinagagalaw ang mga guni-guni ng mga mambabasa hanggang sa makabuo ng mahusay na pagpapakahulugan sa tula. Hindi lahat ng mambabasa ay nagkakaroon ng magkakatulad na interpretasyon o pagpapakahulugan sa tula. Maaaring may ibang pananaw o ibang nadarama at naisip ang mga mambabasa habang binabasa ang tula. Ibig sabihin, ito ay nakadepende sa damdamin o sa emosyon ng mambabasa. Ang tula ay nauuri sa tatlo. Una na nga riyan ang tulang pasalaysay. Ito ay isang uri ng tula na nagsasalaysay gamit ang mga elemento ng tula at mayroong balangkas na pangyayari. Ayan. Una na nga riyan na uri ng tulang pasalaysay ay ang epiko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi na mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan o maging yung mga pangunahing tauhan ay may mga kakaibang kapangyarihan. Ang ikalawa na nga rito ay ang awit at ang korido. Ang korido ay may 8 pantig at binibigkas sa kumpas ng marcha o tinatawag na allegro. Samantalang ang awit ay may 12 pantig at inaawit na mabagal sa saliw ng gitara o bandurya na kung tawagin ay adante. Ang ikinaganda lamang ng awit ay sa mga aral na ipinahiwatig, samantala sa korido, ito yung ikinawiwili ng mga mambabasa ay yung nilalaman ng kwento o yung kasaysayang nakapaloob doon sa korido. Isa na ngang halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna, at sa awit naman ay ang Florante at Laura. Ang ikalawa naman na uri ng tula ay ang tulang liriko. Ito ay ipinahahayag ang mga saloobin at damdamin ng makata, at ang kataga ng tulang liriko ay ngayon karaniwang tinutukoy bilang mga salita sa isang kanta. Ibig sabihin, ito ay kadalasang inaawit. Ang mga uri ng tulang liriko ay ang awit. Inaawit sa pagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan at pananampalataya at iba pa. Ang soneto naman ay mga pamalagiang kaanyuang binubuo ng 14 na taludtod at nagsasaad ng aral sa buhay. Samantalang ang oda, ito ay ang nagpaparangal o pumupuri sa isang dakilang gawain ng isang tao. At ang elehiya naman, ito yung nagpapahayag ng pagninilay sanhi ng pangyayari o guni-guni hinggil sa
kamatayan. At ang ikalima ay ang dalit. Ito ay nagpaparangal sa may kapal. Ayan. Ang ikatlong uri ng tula ay ang tulang patnigan o tinatawag din na Justic poetry. Ito ay uri ng tula na kung saan naglalaban ang magkabilang panig sa pamamagitan ng pagtula. Ang mga uri nito ay una na dyan ang karagatan. Ito ay ang paligsahan sa tula ukol sa singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat at kung sino ang binata ang makakuha rito ay siyang pagkakaluuban ng pag-ibig ng dalaga. At ang ikadalawa naman ay ang duplo. Ito yung paligsahan sa pagbigkas ng tula na isinasagawa bilang paglalamay sa patay. Yan, ang ikatlo naman ay ang balagtasan. Ito yung uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa na ang balagtasan ay hinanga sa pangalan ni Francisco Balagtas. Yan, meron tayong mga elemento ng tula. Ang una na nga riyan ay ang sukat. Ito yung tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Ang halimbawa nito ay ang salitang isda. Pag ito ay binaybay natin, meron itong dalawang pantig, is at saka da. Kaya naman pag binuo mo o binilang mo ang isda ko sa Maribeles, ito ay mayroong 8 pantig. Ikalawa naman ay ang saknong. Ito ay ang isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Ang mga uri ng saknong ay pagdalawahan o dalawang linya, ito ay tinatawag na couplet. Kapag naman ito ay may 6 na linya, ang tawag dito ay sestet. Kapag naman ito ay may 3 linya, ang tawag dito ay tercet. Kapag naman ito ay may 7 linya, ang tawag dito ay septet. Kapag naman 4 na linya, ito ay quatrain. At kapag 8 linya, ito ay octave. At kapag 5 naman, ito ay quintet. Kadalasan o karaniwan na ginagamit na ngayon ng mga makata ay ang couplet, tercet at quatrain. Ang ikatlong elemento ng tula ay ang tugma. Ang tugma ay katangian ng tula na hindi angkin ng mga akta sa tuluyan. Bakit? Kasi sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. Lubha itong nakakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o hindayog. Paalala, ang tugma ay ang pinagbabasihan dito ay tunog at hindi ang titik. Kapag pare-parehas ang dulong tunog, ito ay may tugma. Subalit, meron din naman mga tugmaan na tinatawag na tugmang patinig at tugmang katinig. Ayan. Ika-4 ay ang karikitan o kariktan. Kailangan magtaglay ang tula ng marikit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon ding makapukaw o mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa na lamang dito, pag magsusulat ka ng tula, imbis ng ilalagay mo ay maganda, pwede kang gumamit ng salitang marikit. Kapag naman gusto mo ang imbis na ilalagay mo ay mahirap, pwede mong gamitin ang dukha o mararita. Kasi pag ito'y pinakinggan mo ay napaka-dikit pakinggan o napakaganda sa pandinig o napaka lalim, kumbaga parang ang sarap sa pakinggan at hindi masyadong bulgar, kumbaga. Ang ikalima ay ang talinhaga. Ayan, magandang basahin ng tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito isang sangkap ng tula na may kinalaman sa nakatagong kahulugan ng tula. Ang halimbawa na nga dito ay nag-aagaw buhay, nagbabanat ng buto. Ayan.
Maaari din na iuri dito ay yung mga iba't ibang uri ng tayutay at euphemistikong pagpapahayag na nakatago yung kahulugan o yung ibig sabihin. Ito yung isang elemento ng tula talaga na nagpapaganda at nagpapahusay ng pagkakagawa ng isang tula. Meron nga tayong dalawang uri ng anyo ng tula. Ito ang tradisyonal at ang malayang taludturan. Kapag sinabing tradisyonal, ito yung mayroong tugma at sukat at piling-pili ang mga salita at talinhaga. Samantala, ang malayang taludturan ay walang tugma at sukat. Itinuturing na pinakamodernong anyo ng panulaang Pilipino. Kabilang na dito sa malayang taludturan yung mga naririnig natin ngayon ng mga spoken poetry. Kapag tradisyonal na tula, ito yung may mga sukat at may tugmang pinagbabasihan at may mga salita at talinhaga. Natapos na tayo sa ating paksa ngayong araw. Kaya naman inaasahan ko na sa susunod nating pagkikita o talakayan ay maghahanda kayo para sa pagmamarka para sa inyong pagbigkas o graded recitation kaugnay ng ating mga tinalakay simula sa ika-tatlong aralin hanggang ika-limang aralin. Ayan, kaugnay na rin dito ay akin na ring tatalakayin kung ano nga ba yung inyong proyekto o magiging proyekto sa ating asignatura. Kaya ang inyong proyekto sa Panitikang Pilipino o sa ELIC 3 ay gumawa ng isang video parody tungkol sa kasaysayan ng pag-unlad ng Panitikang Pilipino. May mga dapat kayong isalang-alang sa paggawa. Kailangan hindi bababa sa 3 minuto at hindi tataas sa 5 minuto ang inyong presentasyon o ang inyong gagawing video parody. Gagamitin nyo ang mga hashtag na kasaysayan, panitikan, at proyekto sa ELIC 3 at ipopost nyo yan sa inyong Facebook o pwede nyo rin namang itag sa akin. Narito, ano nga ba ang ibig sabihin ng parody? Ang parody o parodya ay isang uri ng panitikan na nakakapagpasaya sa pamamagitan ng pagkopya ng orihinal na gawa ng isang may akda at lalapatan ng iba o bagong konsepto o nilalaman. Isang halimbawa na nga riyan ang sikat na awitin na manok na pula na ang tunay niyang konsepto ay Just Another Woman in Love. Ang kaibahan lang ng atin ay hindi natin ito gagawin para makapagpatawa kundi para maipahayag natin ang ating lubos na kaalaman sa ating kasaysayan sa panitikan. Pwede kayong sumali sa video na inyong gagawin o kayo mismo yung mag-cover o kaya naman ay mag-edit kayo ng iba't ibang larawan at syempre dapat kayo ang gagawa ng sarili nyong liriko at pipili ng inyong awitin. Narito ang pamantayan kung paano kayo mamarkahan sa inyong proyekto. Kailangan ay mayroon kayong kasanayan sa paggamit ng wikang Pilipino. Ito ay naglalaman ng 40 puntos. Ibig sabihin, kailangan ay ang wikang Pilipino ang ginamit nyo sa inyong liriko. Nagtatalakay ng mahusay ang pagunlad ng Panitikang Pilipino. Dapat nakapaloob yan sa inyong gagawing parody, 30 puntos. At dapat ay may kaangkupan ang musikang ginamit, 30 puntos sa kabuuan. Meron kayong 100 puntos. Ayan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway meron kayong mga naunawaan sa ating tinalakay at makakasagot kayo sa ating gagawing graded recitation o pagmamarka sa inyong pagbigkas sa susunod na ating talakayan.
Maraming salamat muli at paalam na sa inyo.